Magandang araw! Nasaan ka mang parte ng mundo? Giauhag ko kamo nga sa umaabot na Marso 22 to 26, alas 9 sa gabi, aduna kitay Dialect Week. Kasama po sa Fruit of the Spirit, ang ating topic ay patience. Pagsaseritaan tayo, itinaduma-duma nga dialekto. Tagalog, Pangasinense, Ilocano, Bisaya, ken Ilonggo. Iso nga kakabsat, markaan nyo ti kalendaryo yo ta agkikita tayo. Ano pa ginahulat nyo? Butangan nyo na sang marka ang inyo mga kalendaryo. Magkilita ay kita alas 9 ang takna sa gabi. Diri sa aton nga LBJ FB page kag LBJ YouTube channel. Katon mananang tayo agagik, tapian sabay-sabay da tayon bindisyonan. Hi, what a great day po para sa bawat isa sa atin. And this is also the great day to give praise and worship to our Lord. Samahan niyo po akong purihin siya. My Jesus, my Savior, no, there is none like you. All of my days, and I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength, let there be bread, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing, power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. And I'll sing for joy of the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise
Savior. Lord, there is none like you. All of my days, and I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength, let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. And I'll sing for joy at the works of your hand. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Shout to the Lord, let the earth, let us sing. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Thank you, Lord. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Salamat po na sa oras nito ay nakasama ko po kayo. Samahan niyo po akong manalangin para sa issue event ng COVID-19. Manalangin na po tayo. Panginoon naming makapangyarihan sa lahat ng may gawa ng langit at lupa. Panginoon, salamat po sa oras na ito, sa mga blessing na ipinagkakalob niyo po sa amin. Salamat po rin po, Panginoon, sa mga nakalipas naming araw. Lord, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, sa aming mga nagawang kasalanan, Lord, sa isip, sa salita at sa gawa. Lord, patawad po. Panginoon, kami po lumalapit sa inyo sa mga kinakarap namin po, Panginoon, na pandemic na ito, Lord, na nagiging perwisyo sa amin ang COVID na ito, Panginoon. Lord, patuloy niyo po kaming gabayan at protektahan po, Panginoon, sa mga nangyayaring ito, Panginoon. Lord, Lord, ikaw na po ang umawak sa amin po, Panginoon, na wag po kaming matakot sa mga nangyayari na ito po, Panginoon. Mag-focus po kami sa iyo po, Panginoon. Lord, ikaw po ang magpagaling sa mga taong dinapuan ng sakit na ito, Panginoon, ng virus na ito po, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, ang mga nawalan ng mahal sa buhay, Panginoon. Akapin niyo po sila po, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. In Jesus' name, Lord, alam ko po, Panginoon, na wala pong imposible sa inyo po, Panginoon, kung ano man po ang mga kinakarap ng bayan namin po, Panginoon, ng buong mundo, Panginoon, sa paghihirap ng ito po, Panginoon, ng pandemic na ito, Lord. Lord, ikaw po ang mag-control sa bawat isa sa amin, Panginoon. Akapin niyo po kami, Panginoon, ng pagtutulungan, ng pagmamahalan at pagkakaisa, Lord, upang sa ganun po, Panginoon, na tuluyan ng mahinto itong pagkalat ng virus na ito po, Panginoon. Lord, muli niyo pong ibangon ang aming bayan, Panginoon, ang buong mundo po, Panginoon, na nagsasuffer sa hinaharap naming problemang itong, Panginoon, na gawa ng pandemic namin na ito, Lord, na mga Christians na nararamdaman namin na ito po, Panginoon, sa buong mundo, Lord. Sa ganun din po, Panginoon, ang mga namamahala sa aming bayan, sa aming mga kinakatuyuan, Lord. Ikaw po ang humawak sa amin sa bawat isa, Lord. Bigay niyo po ng protection at provision, Lord. Ganun din po ang mga pamilya namin ng bawat isa, Lord. Hawakan niyo po sila. Hawakan niyo po kami, Panginoon, at ituro niyo po kami, Panginoon, na huwag matakot, maging mahinahon po kami, Panginoon. Mag-focus po kami sa inyo po, Panginoon. Lord, alam po namin po, Panginoon, na wala pong imposible sa inyo po, Panginoon. Panginoon,
lahat ng mga kadiliman na nararanasan namin ngayon po, Panginoon, mga kinakarap namin po, Panginoon, bigyan niyo po ng liwanag po, Panginoon. Panginoon, itinataas ko rin po, Panginoon, ang mga bumagsak na ekonomiya, Panginoon, ng mga nawala ng trabaho, Panginoon. Bigyan niyo po ng shine po, Panginoon, ulit. Ibangon niyo po, Panginoon, ang aming mga nadarapang mga tao, Panginoon. Muling niyo po kaming ibangon, Panginoon, sa mga kadapaan namin ito, Panginoon. Bigyan niyo rin po, Panginoon, ng wisdom ang aming Pangulo, Panginoon, knowledge, Panginoon, upang sa ganung, Panginoon, ay siya rin po ang makatulong sa aming, Panginoon, na paghinto na itong virus na ito, Lord. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng katalinuhan po, Panginoon, upang sa ganun makatulong din po kami, Panginoon. Lord, ikaw po ang humawak sa buong mundo po, Panginoon. Ganun din po, Panginoon. Itinataas ko sa inyo po, Panginoon, ang nangyayari sa mundo, Panginoon, lalo sa Saudi, Lord, ang ng mga pagpapasabog nila, Lord. Ikaw po ang magpahinto nito, Panginoon. Hawakan niyo po ang mga tao, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng pagmamahalan at pag-uunawaan, Panginoon, at kalinawagan sa kanilang pag-iisip, Lord. Amen. Ganun niyo po, Lord. Ikaw po ang magtas sa bawat isa sa amin po, Panginoon. Ikaw po ang humawak sa bawat isa sa amin po, Panginoon. At ganun din po, Panginoon, itinataas ko rin po, Panginoon, ang vaccine po, Panginoon. Ang access na vaccine, Lord, ay maibigyan po lahat ng mga nangangailangan po, Panginoon. At i-bless nyo rin po ito, Panginoon, na wala pong epekto sa aming mga katawan po, Panginoon. Lord, lahat ng ito po, Panginoon, ay sinosurrender ko po sa inyo po, Panginoon. Kami po ay umaasa at magtitiwala po, Panginoon, na lahat ng ito po, Panginoon, ay kakalooban nyo po, Panginoon. Lord, mag-a-advance na po kami ng climate, Panginoon, dahil po, Panginoon, sa inyo po, Panginoon, ay walang imposible po, Panginoon. Salamat sa kadakilaan nyo po, Panginoon. Muli ko pong tinataas ang panalangin namin ito po, Panginoon. Muli ko rin pong ibinabalik ang matamis sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So now let's read the verse. Let's read verse 1. Sabi rin po, then the kingdom of heaven will be like 10 bridesmaids who took lamp and went to meet the bridegroom. Okay? And 5 of them were foolish and 5 were wise. The 5 who were foolish didn't take enough oil for their lamps. But the other 5 were wise enough to take along extra oil. So when the bridegroom was delayed, they all became drowsy and fell asleep. At the midnight, they were roused by the shout, "Look, the bridegroom is coming! Come out and meet me!" All the bridegroom got up and prepared their lamps. Then the 5 foolish ones asked the other, "Please give me some of your oil, because our lamps are going out." But the other replies, "We don't have enough for all of us. Go to a shop and buy some for yourselves." But while they were gone to buy oil, the bridegroom came. Then those who were ready went in with him to the marriage feast, and the door was locked. Later, when the other 5 bridesmaids returned, they stood outside calling, "Lord, Lord, open the door for us." But he called back, "Believe me, I don't know you. So you too must keep watch, for you do not know the day or hour of my return." Amen. So may the Lord bless His word. Tayo po muna ay manalangin at hingin ang patnubay ng banal na Espiritu sa ating pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita. So let's pray. God, we would like to thank you, Lord, for this wonderful time, Lord, that we can learn from your word, hear from your word. Lord, I pray, God, that you're going, Lord, to bless, Lord, our time. God, may this time will be a time, Lord, oh God, that we can hear from you. May your word, oh God, will come alive to every one of us. Challenge us, Lord, and strengthen our faith to hold on to you. That, Lord, oh God, your word, oh God, will give us, Lord, oh God, a new level, Father God, of our faith journey with you.
So Lord, I pray everyone who is here, open our spiritual eyes, open our spiritual ears. Help us, Father God, to be ready, Lord, to the voices, oh God, to the voices of the Holy Spirit through your word tonight. So Lord, bless everyone who is here. Bless your word. May your name will be glorified and only you, O God, will be lifted up. Again, we give you praise. We give you glory, God. This is we pray in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen, amen, and amen. Praise the Lord. Amen. So today we will talk about, sabi nga natin, this 10 virtues, and I call it readiness. Tinawag ko itong readiness kasi nga po, sabi ko nga po sa inyo, nakita natin doon sa story, sa story natin, sabi dito, the heavens love is like, and the heaven is like, the kingdom of heaven is like the 10 bridesmaids. So hinalintulan siya, So ibig sabihin, hinalintulan siya sa isang 10 bridesmaids. Ano ba yung ginawa ng 10 bridesmaids? Kasi yung 10 bridesmaids, normally, sila ay nagre-ready sa pagdating ng groom. Baga dapat kasama sila na sasalubong, sila yung parang sasalubong, at sasalubong sila at sabay-sabay silang papasok sa wedding feast. So sabi niya, parang katulad daw po ng 10 virgins ang kingdom of God. Pag sinabi natin kingdom of God, ito yung paghahari ng Diyos na, and we call this, the time time will come that every one of us will face God. Okay? So, ibig sabihin, lahat tayo, okay, kahit whether we like it or not, kahit, kami nga nila, maghanap pa tayo ng pampatagal ng buhay, darating pa rin tayo sa ending, okay, na haharapin natin ng Diyos. At sinabi rito is parang ganun daw po yung buhay natin. Ganun daw po yung pagharap sa kingdom of God, na kailangan handa tayo, Katulad yan, marami tayo pinagpipray, minsan, na nakagalingan sa Panginoon, meron yung iba gumaling, maaari yung iba naman ay talagang ang kagalingan na binigay sa kanila ng God is complete healing. Alam niyo po ba, minsan pag may nagsasabi sa akin na yung pinagpray natin, kinuha na siya ni God. Minsan sabi ko, wow, praise the Lord. Kasi alam niyo po ba, minsan, ang healing na binibigay ni God, don't think na yung pinag-pray mo tapos hindi kinuha siya ni God ay hindi ka naging effective na prayer. Sa akin, hindi. Yun yung sagot ni God. Ibig sabihin, nung pinag-pray natin na Lord, kung ano yung kalooban mo, pagalingin ka, ang kagalingan na binigay sa kanya ni God is kabuuan. Ang ibig sabihin, kasama na siya ni God, kakasama na siya. Kasi in heaven, sabi nga natin, there is no sickness. In heaven, sabi nga natin, ando yung complete joy. Kaya, ibig sabihin, yung complete sickness is talagang tinanggalan ni God. Okay? So, nakaigan na siya. Kaya sabi ko nga, may two things when we pray for healing. Minsan, yung healing na yun is healing talaga na makakasama pa natin ang mga mahal natin sa buhay dito o yung pinapanalangin natin. At meron mang healing na completely. Pag sinabi kong completely, yung totally, na hindi na siya magkakasakit yung body niya. Kasi bakit? Yung buhay niya ay kinuha na ni God. So, like I said, these are all things, all these things talks about readiness. Lahat tayo ay dapat handa, Minsan, ito yung minsan kinakatakutan natin, Yung kinakatakutan natin technically, yung sabi nga natin is mawala tayo sa mundo na ito, Pero naniniwala kasi ako na, sabi nga natin, to be with the Lord is the greatest blessing. To be here is just part of the journey. Kung pag nandito ka pa sa buhay na to, naglalakbay ka pa tayo. Kaya nga sabi ko sa inyo, naglalakbay lang po tayo rito. Hindi ito yung final destination natin. Kaya nga, sabi nga natin, kung tayo binibless ni God dito, enjoyin mo lang yung blessing. Yun nga sa amin ng Ecclesiastes at saka Proverbs. Enjoy mo! Enjoy mo. Pag bless ka, nagkaroon ka ng riches, wealth, enjoyin mo lang yan. Kasi part yan ng journey. But in the end, anong sabi doon? Lahat yun ay what? Iniiwan, di ba? Lahat ay iniiwan doon. Ibig sabihin, lahat later on is iiwan mo rin yan. Kaya nga, sabi nga nila, huwag mong mahalin yung mga bagay na narito. At anong sabi rito? Hindi lang enjoyin mo yan. Yung blessing mo, yung trabaho mo, enjoyin mo lang yan. Yung iba masyadong seryoso. Okay? Kaya minsan, anong nangyayari? Sobrang kaseryosohan. Yun na nga po.
Naku, talagang handang makipaglaban. Yun nga po, nasisira yung pagkatao natin. Nagiging greedy tayo sa pera, nagiging greedy tayo sa mga material dito, nagiging greedy tayo kasi bakit? Kasi nga masyado mo siyang minahal. Dapat hindi mahihigit ang love mo kay God. Dapat si God yung above. Kasi bakit? Dahil lahat ng bagay, I wanna tell you, lahat ng bagay, alam niyo po ba, lahat ng bagay na nandito, iiwan po talaga natin yan. Whether we like it or not. So, the point is, ibig ba sabihin nun, hindi ka na magtatrabaho? Magtrabaho po kayo, paano tayo kakain? Paano makapag-aaral yung anak? Paano tayo magkakaroon? Part lang yun ng journey. Like I said, enjoyin mo yan. Kaya nga sabi ko, pag tinatanong, kailangan pa ba ako mag-pray ng blessing? Oo, mag-pray ka ng blessing. Kung gusto mo, pray ka ng maging mayaman ka. Kasi bakit? Para makatulong ka lalo. Kasi paano ka makakatulong? Ang wealth is tools. Inuulit ko, ang wealth is tools. Tools po yan. Ibig sabihin, sabi nga, don't let money manage you. But manage your money. Kasi minsan baliktad tayo. Yung money, yun ang minamanage tayo. Hindi dapat gano'n. Dapat tayo ang nagmamanage. Baga tayo yung master nun. Okay? So pag ganoon, pag tayo yung master nun, magagamit mo yan in a full benefits. So that's why, to those of you, never stop praying for blessing. I'm telling you, ako nagpe-pray ako ng blessing kasi bakit? Para makapag-bless ako yun. Para matulungan ko pamilya ko, para matulungan ko yung mga nangangailangan, ano. Kaya nagdadalangin talaga ako na, Lord, i-bless mo ako kasi gusto kong magamit mo ako, no? So like I said, this is about readiness. So itong bridesmaid na to, ay sabi nga tinawag yung isa foolish at saka yung isa naman ay wise. Kasi bakit? Kasi nung time na ito na delay yung groom, sabi na delay nga, no? Na nakatulog sila. At ngayon, nang hinihintay nila, anong nangyari dun sa dumating in the middle. Okay? In the middle na mag-uumaga na. Kaso nga lang, yung ilan sa mga bridesmaids naubusan ng ilaw. Naubusan sila ng oil. Okay? Naubusan sila ng oil. At nung naubusan sila ng oil, nanghingi sila. Sabi nila, please, tulungan mo naman kami. Okay? Tulungan mo naman kami. Kailangan namin ng oil. Okay? Kailangan namin ng oil. Sabi nga ng 5. Sabi naman ng other 5. Kasi yung other 5, anong ginawa nila? Verse 4, nagdala sila ng extra oil. Ibig sabihin, may extra sila palagi. Alam niyo po ba, ito yung minsan kailangan sa buhay natin eh. Alam niyo po ba, ang buhay, sabi ko sa inyo, huwag kayong mananalangin lang. Ito parang ganito yan, huwag kayong mananalangin lang pag may problema na kayo. Nga po problema natin, lalapit lang tayo sa Diyos, mananalangin lang tayo sa Diyos pag may problema na. Okay? Pero pag walang problema, ay huwag muna, saka na ako magdadasal kay God. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, darating ang panahon, maubusan ka ng oil. Yung oil of faith, yung oil of hope, yung oil of yung oil ng grace ng God. Kasi bakit? Naghihintay ka eh. Pero pag ang isang tao, lagi siya nagdadala ng extra oil. Hindi ko kailangan ng problema, lalapit ako kay God. Yun yung mga tao na sabi nga natin, talagang nagre-ready siya. Ibig sabihin, finifill in niya yung lamp niya, hindi lang yung lamp niya, kundi yung may extra oil siya. Kasi bakit? May commitment siya, nagko-commit siya to pray to everyday. Like I said, sabi ko nga sa inyo, ako po, to be honest, sabi nga, Pastor Bev, pinagpipray mo pa rin yung mga anak mo, tsaka asawa mo. Oo, sabi ko, kahit maayos ang buhay nila, nagpipray pa rin ako. Kasi bakit? Kailangan ko sila proteksyonan in prayer. Kaya nga, huwag nyo lang ipag-pray yung family nyo pag may problema. Okay? Kumbaga, pag may problema na yung anak, saka ka magpipray. Pag may problema na yung asawa mo, saka magpipray. Mag-pray ka ng protection. Mag-pray ka ng, Lord, protect my children. Lord, protect my family. Lord, thank you, God. Pasalamatan mo, Diyos, Lord, salamat. Dahil iniingatan mo sila, Panginoon. Okay, Lord, continue to give good health. Pag-pray nyo, maiksi lang. Ako, everyday, ganun po ako. Nagpipray lang ko ng maiksing-maiksi. And then, before I pray for others, pinagpipray ko na po kayo at marami po akong pinagdadasal. Araw-araw, nagdadasal ako sa kapwa ko. Pero hindi ko po kinakalimutan, siyempre, yung aking pamilya at ako rin. Hindi ko rin kinakalimutan yung sarili ko. Kaya nga sabi nila, minsan ganun din ng mga tayo, lalo na Pilipino,
mahilig din makalimot sa sarili. Pray ng pray sa iba, tapos nakalimutan niya na ipag-pray yung sarili niya. Pag-pray mo rin naman. Okay? Kaya mag-pray ka din, no? Kasi yun yung healthy. Very healthy. Yun yung sinasabing may extra oil. Ibig sabihin, kaya ka nag-serve palagi kasi nga may extra oil ka eh. At yung extra oil is something you need to do. Kaya sabi rito ng Bible, sabi niya gano'n, wise yung laging nagdadala ng extra oil. Ang ibig sabihin nun, lagi kang nasa Diyos, lagi kang lumalapit sa Diyos. Kaya may problema, kaya walang pinagdadaanan, lumalapit ka lang sa Diyos. Kasi bakit? Pinupuno mo yung buhay mo ng Espiritu ng Panginoon, ng Word of God. You're filling yourself with His Word. You're allowing the Spirit of God to flow into your life. And because of that, whatever happens, no? Kahit anong delay, tulad nito, na-delay yung groom, anong nangyari? Nung na-delay yung groom, what happened? Na-run out of oil yung iba. At sabi, please help me. Sabi gano'n, sige, mag-buy na lang kayo from outside. Please buy. And then, when the time comes, dumating yung bridegroom, yung groom, in the midst of ng bumibili, no? And what happened? Naiwan sila. Naiwan yung 5. And then, no matter how they knock the door, knock sila ng knock, sabi ni God, ano sabi rito? Sabi niya, but he called back, believe me, I don't know you. Ano ibig sabihin ni God dito? Ibig sabihin, hindi niya ba kilala yung 5 bridesmaids? Ano ibig lang sabihin nun? They are not ready. Because why? They are not ready. Alam nyo, ang tunay na nananampalataya sa Panginoon, the real people who really, sabi nga natin, talagang nananampalataya kay God, I believe. Ready siya every time. Yung pag tinanong mo, ready ka ba ma-meet si God? Yes, I am ready. And then, kasi yun yung sinasabi ni God, these are really the people who believe me, who never give up on their faith. Never, lagi silang ready, ready for God. Amen. So, a blessed morning po sa ating lahat. So, napakaganda po ng umaga natin ngayon dahil another day na naman na napakinggan natin ang mensahe ng ating Panginoon. At so, amen. So, kung ikaw man ay first time na nakarinig sa mensahe ng Panginoon sa umagang ito at may pangungusap siya sa iyong buhay, so hindi po aksidente kapatid na nandito ka at napakinggan mo yung mensahe dahil ang Diyos ay may plano sa iyong buhay. So, mahal ka ng Diyos at nagpakamatay siya sa cross para sa iyo. So, sa umagang ito may prayer po ako para sa iyo at susundan mo lang po itong prayer na ito as your own personal prayer na din po. So, sabihin ko lang po na hindi po relihiyon ang tatanggapin mo sa umagang ito kung hindi ang ating Panginoong Hesus. Kasi gusto ng ating Panginoon na may relasyon ka sa Kanya. Hindi po relihiyon yung makapagligtas sa atin. We are not encouraging you sa kung anumang relihiyon ito. Kung hindi, inano lang namin is ang pagmamahal ng ating Panginoong Hesus. So kung may pangungusap man ang Panginoon sa iyong puso ngayon at gusto mong isurrender yung buhay mo, so samahan, please follow this prayer at tayo po ay manalangin. O Diyos, hallelujah. Panginoong Hesus namin na makapangyarihan sa lahat. Salamat sa oras na ito at salamat sa mensahe mo na aking napakinggan. Salamat sa iyong pagmamahal at salamat sa pagpakamatay mo sa cross para sa akin. Panginoong Hesus, sinusurinder ko po yung buhay ko sa mga oras na ito. Ako po ay makasalanan at patawarin mo po ako sa aking pagkakasala. Search my heart, O Lord God. Tanggalin mo, O Diyos, sa mga gawa ko na hindi kaya-aya sa iyo. And I surrender my life to you. Tinatanggap kita, Panginoong Hesus, na aking tagapagligtas sa aking buhay. At tulungan mo ako, O Diyos, na mamuhay na kasama ka. Salamat sa iyong pagmamahal. At sa mga oras na ito, ikaw na ang manahan sa aking puso at sa aking buhay. At salamat sa lahat, O Lord. Ito po ay aking dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. Amen. So kung ikaw man ay sumunod sa
prayer na ito. Salamat kapatid at sa iyong decision dahil angels of heaven are rejoicing sa iyong pagbabalik sa ating Panginoong Hesus. So, congratulations and welcome to the family of God. So, kung ikaw man ay nais na magpatuloy sa iyong pananampalataya, so meron po kaming mga lessons kung paano po kayo matulungan. So, we have Basic Steps to Your New Faith Journey. Ito po ay free online course po na para po kayo ay matulungan sa iyong pananampalataya at may mga courses po tayo doon na lessons na step by step na para po kayo ay matulungan po sa inyong pag-grow sa iyong spiritual journey at makilala po ninyo ng gusto ng ating Panginoong Hesus. So, meron po din tayong connecting lives kung saan ka man ngayon na lugar. So, please approach lang po. Ito po ay small online group lang po ito na pwede po kayo makapag-ask ng inyong mga prayer request. So, kung may mga gusto man ninyong ipanalangin sa inyong mga buhay, sa inyong family. So, please approach lang po na para ma-connect po kayo at pwede din po kayo mag-sharing ng ang Word of God, no? So, please approach para ma-connect po kayo sa ating mga kapatiran kung saan man po kayong lugar. So, connecting lives po ito at meron din po tayong online worship. Ito po ay every Sunday at mapapakinggan po ninyo ang mensahe ng ating Panginoon. So, please join po. Ito po ay mag-start ng 6 AM. So, Singapore and Philippines time. So, please join po para ma-bless po kayo sa Word of God sa ating online worship. So, I hope na na-bless po kayo and God bless you po. Mapagpalang umaga po sa ating lahat at ngayon po ay dadako na tayo sa pananalangin sa ating mga prayer requests at manalangin po tayo. Yes, Father God, na may likha ng langit at lupa, Panginoon, pinupuri ka namin at pinasasalamatan, O God. Lord, we come to you with our humble heart, O Father God. Lord, forgive us all our sins, Panginoon. Cleanse our life, O God. Lord, we come to you, Lord. Dahil alam po namin na ikaw po ang pinanggagalingan lahat ng yaman sa mundo, O God. Kagalingan, O Panginoon, at victory ng aming buhay, Panginoon. Lord, nilalakipit ko po lahat ng prayer request ng aming mga kapatiran, O God. Lord, ganun na itinataas ko po ang prayer request ni Sister Winwin Lacambra, Panginoon, na healing po sa father niya, Panginoon, sa kanyang karamdaman, O Wonderful Father, at ganun din po ang buo niyang pamilya na may mga karamdaman, Panginoon. Lord, pakabalutin mo sila ng iyong proteksyon, O God. Pagalingin mo po ang lahat po ng may mga karamdaman sa kanyang pamilya, O Wonderful Father. At ganoon din po, Panginoon, na healing po namin, O God. Complete healing kay Rosalinda Jimenez, Panginoon, at nawa maging successful ang operation niya sa kanyang cancer sa ovary, O God. At ganoon din po, Panginoon, health, protection, provision, wisdom sa mga anak ni Sister Winwin, O God, at sa buo niyang pamilya, Panginoon. At ganoon din po, O Lord, ay tinataas ko po, Panginoon, si Sister Winwin, Panginoon, na magkaroon po siya ng financial breakthrough, Panginoon. At ganoon din po, Lord, nawa na magkaroon po ng katuparan ng kanyang kahilingan, O God, na pagbabalik niya sa Singapore, Panginoon, upang magtrabaho, Panginoon. I-bless mo po, Panginoon, ang lahat, ang kanyang plano, O God. At ganoon din po, O Lord, na ikaw po ang magbalot at magproteksyon kay Sister Winwin, O God. At ikaw pong magbigay ng wisdom and guidance po, Panginoon, sa lahat ng kanyang plano sa buhay, O Wonderful Father. At ganoon din po, O God, na tinataas ko ang prayer request ni Sister RD Analig, O God, na prayer po para sa kanyang biyenan, O God, na may karamdaman, O God, na nawa maging okay ang kanyang biopsy result, O Wonderful Father. At ganoon din po, O Lord, na tinataas ko ang buong pamilya ni Sister RD Analig, Panginoon, nabigyan mo po ng kanilang pangangailangang provision, healing, Panginoon, sa buong pamilya niyang may mga karamdaman, Panginoon, protection, O Lord, guidance and wisdom, O Lord, in Jesus' name.
At ganun din po, Lord, na itinataas ko ang prayer request sa Sister Jeanette de Guzman, Panginoon, na provision, guidance, protection, and good health sa buong pamilya niya, Panginoon. At ganun din po, Panginoon, na ikaw po ang mangusap sa mga kapatid niya, Panginoon, na nagkakagulong mag-asawa, Panginoon. Lord, ikaw po ang magbalot sa kanila ng iyong pagmamahal, O Lord. Ipaintindi mo po sa kanila, O God, na sila ay mag-asawa, O God, at ang pinagsama mo ay hindi pwedeng paghiwalayin ng tao, wonderful Father. Yes, Lord, ikaw po ang umayos ng mga problemang mag-asawa sa mga kapatid ni Sister Jeanette Onilia de Guzman, Panginoon. At ganoon din po, O Lord, na tinatas ko ang prayer request si Sister Daniela, O God, na complete healing sa stroke ng kanyang nanay, O wonderful Father, at patuloy mong gabayan, Panginoon, ang pagbabago ng kanyang asawa, protection, guidance, and good health for the whole family, O wonderful Father, in Jesus' name. At ganoon din po, O Lord, na dalangin ko, Panginoon, ang prayer request is Brother Joaquin Marlo Quijano, O Lord, fast recovery of his heart failure and stroke, Panginoon. Lord, ikaw po ang aming pinagkakatiwalaan sa sitwasyon ni Brother Marlo, O wonderful Father. Alam namin, Panginoon, na ikaw ang hahaplos sa kanyang karamdaman at iyo po itong pagagalingin in Jesus' name. At ganoon din po, Lord, na tinatas ko ang prayer request ni Sister Fina Estrada, O wonderful God, protection, guidance, and protection po para sa buong pamilya, at nawa matigil na ang siraan at inggitan sa work ng kanyang anak, Panginoon. Ikaw po ang magprotekta, Panginoon, sa anak niyang nasa Saudi, wonderful Father, at ikaw po mag-guide ng kanilang gagawin, O wonderful Father. Yes, Lord, ikaw po ang mangusap sa bawat miyembro ng kanilang trabaho, Panginoon, upang magkaroon sila ng peace and order, Panginoon, at pagkakaisa, O Lord, sa kanilang trabaho, in Jesus' name. At ganoon din po, Lord, na dinadalangin ko po ang hipag ni Sister Dalia, O Panginoon, na bigyan mo po ng complete healing si Sister Filomena sa kanyang karamdaman, Panginoon. Ikaw po ang the best doctor, O Lord, na nakakapagpagaling ng lahat ng klase ng karamdaman, Father God. So, dalangin po namin, O God, na ikaw po ang humaplos at magpagaling sa karamdaman ni Sister Filomena, Panginoon. At patuloy, Lord, na gamitin mo po si Sister Dalia sa iyong gawain in Jesus' name. At ganoon din, Lord, na itinataas ko ang prayer request ni Sister Winnie na, Lord, kagalingan po sa kanyang anak na si Giselle Domingo, Panginoon. Miracle healing po sa binabattle niyang karamdaman sa ngayon, Panginoon. Alam po namin na hindi mo bibuguin ang pamilyang ito at iyong pagagalingin ang kanilang mahal sa buhay na si Giselle Domingo, Panginoon. And Lord, ganun din po, nadalangin ko, nabigyan mo po ng provision, guidance, and wisdom, Panginoon, ang pamilyang ito, lalong-lalo na sa pagpaplano ng kanilang negosyo, wonderful Father, in Jesus' name. At ganun din po, Lord, maraming salamat po sa buhay ng amo ni Sister Carmela, na kung saan ay sinagot ang panalangin, nasagot ang kanyang panalangin, Lord, na tinouch mo ang puso ng amo ni Sister Carmela, O God, at ibinigay niya ang kalahati ng balance niya sa sahod ni Sister Carmela. At Panginoon, patuloy naming dalangin na nawa, Panginoon, bago siya umuwi ay makuha niya lahat ang mga sahod niya, O God. At ganun din po, basbasan mo ang kanyang plano na pag-uwi sa Pilipinas, O God, at itouch mo ang puso ng amo niya, Lord, na ang plano niya ay maisakatuparan, O wonderful Father, in Jesus' name. At ganun din po, O Lord, nadalangin ko ang prayer request na aking hipad na si Yogilin Castillo, Panginoon, na miracle healings para sa kanyang pamangkin, si Heike Rapilo, O God, comfort, provision, guidance, and wisdom sa buong pamilya, in Jesus' name, O God. At ganun din po, Lord, na nagpapasalamat po kami na, Panginoon, ay dinala mo dito ang aking kapatid, safe and sound, O wonderful Father, at nawa continue to guide my brother, Panginoon, na si Louie Castillo, O God, at ikaw po ang mag-guide sa kanya, Panginoon, sa kanyang pag-aaral ng kanyang driving dito sa Bahrain, Panginoon, at ikaw po ang mag-ingat sa kanya, O God, sa bawat kanyang gagawin, O wonderful Father, protection para sa kanya, sa kanyang pag-aaral, sa kanyang pagmamaneho, wonderful Father, upang makakuha siya ng Bahrain license, O wonderful Father. Maraming salamat po, O God. At ganoon din po, Panginoon, na itinataas ko ang prayer request ni Sister Cheche Soriano, Panginoon, Lord,
na ikaw po ang tumunaw sa bukol ng daliri ng kanyang nanay, O God. Alam po namin, Panginoon, na iyong po gagalingin ang mama ni Sister Cheche, O wonderful Father, sa kanyang bukol, sa kanyang katawan, sa kanyang daliri, O God. At ganoon din po, Panginoon, healing sa mata ni Sister Cheche, Panginoon, na ikaw po ang magpagaling, Panginoon, at hindi na kailangan ng operasyon, kundi sa isang touch mo lang, O God. Lord, alam namin na pagagalingin mo siya in Jesus' name. At ganun din po, Lord, na itinataas pa namin ang prayer request na Sister Cheche Soriano na nawa ay maiuwi na ang mga labin ng kanyang tito na namatay dito sa ibang bansa, Panginoon, na si Brilliant Cabanayan, O God. May he rest in peace, O wonderful Father, Lord, na tulungan mo po, Panginoon, na maisakatuparan na ang maiuwi na sa Pilipinas, Panginoon, ang labi ni Brilliant Cabanayan, O God, in Jesus' name. Lord, maraming salamat po, Panginoon, kung sino po ang mga hindi ko nabanggit ang kanilang mga prayer requests, O God. Alam po namin, Panginoon, na kahit namin hindi sabihin, O Lord, alam mo po ang mga laman ng puso ng aming mga kapatiran, Panginoon, at alam po namin na iyo pong sasagutin ang lahat ng ito, O God. Yes, Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa mga kasagutan ng aming mga panalangin, Panginoon. Maraming salamat po sa healing, O God. Maraming salamat din po sa kapatawaran po ng aming mga kasalanan, O God. At alalayan mo po kami, Panginoon. Bigyan mo po kami ng lakas sa aming mga struggles, Panginoon, o battles in life, O God. Alam po namin, Panginoon, na ibibigay mo sa amin ang victory sa aming mga buhay, O Lord. Lord, maraming salamat po. We love you. This is I pray in Jesus' name. Amen and amen. Amen. So thank you po sa prayers. So this morning we have to believe that God hear and answers our prayers. So before po tayo mag-end sa umagang ito, mayroon po tayong mga announcements. Please come and join us sa ating Isya Dasal. Ito po ay mag-start ng 5 AM Singapore and Philippines time, at of course sa ating Middle East and Europe Dasal, mag-start po ito ng 9 PM Middle East time. So please join us po at sa ating mga intercessory prayers, sa ating Asia intercessory prayer, mag-start po ito ng 9 PM. So please join us po, and of course sa ating Middle East intercessory ay mag-start po ito ng 9 PM. So please join, at meron din po tayong audio devotion. Ito po ay in 3 dialects. Ito po ay Tagalog, Ilocano at Cebuano. So monthly lang po ang mga releasing ng mga ito. So abangan nyo na lang po, and malapit na po ang ating dialect week, at ito po ay sa March 22 to 26. Please join po, and I hope na excited po kayo sa ating dialect week, coming dialect week. At meron po tayong Tagalog, Ilocano, Bisaya at Ilonggo. So let's join po sa ating dialect week. So basic steps to your new faith journey. Ito po ay online course na pwede pa po kayong mag-register, at i-click lang po ang link natin sa ating mga videos, at please register po sa ating basic steps to your new faith journey. So please like and share sa ating Facebook page, Life Voice Journey, at subscribe sa ating YouTube channel, at follow sa ating Instagram account. So kung meron naman po kayong testimony na nais ninyong i-share, so please share lang po, at huwag po kayong mahiya para ma-bless po ang bawat isa. So dito na po tayo nagtatapos sa umagang ito, and see you po next sa ating intercessory, and God bless everyone. Bye-bye. Magandang araw! Nasaan ka mang parte ng mundo? Giauhag ko kamo nga sa umaabot na Marso 22 to 26, alas 9 sa gabi, aduna kitay dialect week. Kasama po sa Fruit of the Spirit, ang ating topic ay patience. Pagsaseritaan tayo, itinaduma-duma nga dialekto.
Tagalog, Pangasinense, Ilocano, Bisaya, kan Ilonggo. Iso nga kakabsat, markaan nyo ti kalendaryo yo ta agkikita tayo. Ano pa ginahulat nyo? Buta ngayon na sang marka ang inyo mga kalendaryo. Magkilita ay kita, alas 9 ang takna sa gabi. Diri sa aton nga, LBJ FB page, kag LBJ YouTube channel. Katon mananang tayo agagik, tapian sabay-sabay da tayon bindisyonan.